Kwentong Pag-ibig presents Unintended Hearts. Sana ho ay tangkilikin ninyo ang kwentong ito. Huy, Bulakpol! Ano sa palagay mong ginagawa mo, ha? Abay, ang dami mo na atong nabiktima dito, ah. Balik mo nga yan. Pasigaw na sabi ko sa isang snatcher. Hoy, pulubi. Huwag na huwag kang mangingialam kung gusto mo pang mabuhay. Sagot naman masigang snatcher. Hinabol ko ang snatcher kasi naman naawa ko dun sa magandang babae kanina. Hindi ko siya gusto, ha. Talagang napahangala ako sa gandahang taglay niya. Ewan ko ba? Ay nako, habang tumatakbo nakita ko naman ang mga kaibigan ko, mga siraulo. Kinawayan ko sila na harangin yung snatcher. Oops! Eto na! Sigaw na mga kasamahan ko. Salamat, ha, sabi ko sa kanila. Ba't pa naman kasi pinakailaman mo pa to? Mamaya niyan masaktan ka pa. Concern na sabi ni Max, ang leader ng grupo. Kayo naman, parang hindi niyo ako kilala, ah. Basta't may nakikita akong kapwa babae na nasasaktan, ay talagang mapapalaban ako. O, sige na nga. Sige na, tuna, hinabol mo. Sabay abot sa akin ng bag ng dalaga. Sige na ha, mauna na ako. Hanapin ko pa yung babaeng yun. Patakbo akong pabalik sa bandang simbahan at yun abutan ko ang babae kanina na talagang umiiyak ito. Miss, tahan na oh. Ito na, bag mo. Sabi ko. Po, nakuha mo? Ang tapang mo naman. Maraming salamat po. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. How about ibili kita ng pagkain? Offer niya. Hindi na miss, hindi na. May lakad pa kasi ako eh. Kailangan ko pang maghanap ng trabaho. Rason ko. Ayaw ko namang sumama sa babaeng to. Ay, mas lalo ako magmukhang pulubi. Ganun ho ba? Ay, ano ba pala pangalan mo? Ako nga pala si Lily. Pagpapakilala niya sa sarili niya. Oh, siya nga pala miss. Ako si Emily. Nakitira na ako ngayon sa lola ko. Wala na kasi ako mga magulang. Sagot ko dito. Parang naparami ata impormasyon na sinabi ko, ha. Pangalan lang naman tinanong niya. I'm sorry to hear that, but it is my pleasure to meet you. Sabi niya. Miss, huwag naman sanang mag-English oh. Hindi kasi ako sanay. Sagot ko dito. Okay po. Sabi mo kanina naghahanap ng trabaho, di ba? Anong klaseng trabaho gusto mo? Kahit ano. Kahit ano na miss. Basta hindi illegal. Talagang wala sa bokabularyo ko ang mamimili pa ng klase ng trabaho. Sagot ko dito. Natuloy ang imbitasyon ni Lily kay Emily dahil kinulit niya ito at nagpatuloy sila sa pag-uusap sa loob ng isang mamahaling restaurant hanggang sa dumating ang mami ni Lily at natarantang nilapitan sila. Iha, what happened? I was worried about you. Are you hurt? Sinaktan ka ba ng mga snatcher na yun? OMG, I almost had a heart attack. Sabi nito sabay yakap sa anak. Mom, please calm down. I messaged you for you to know that I am safe and I was saved by Emily. Sabi ni Lily sa mami niya. Oh my God. I'm glad. Thanks, Emily. I'm great at Lily's mom. May I know how we can pay you for saving the life of our precious daughter? OMG. English na naman. At saka pag lang naman ang sinalba ko, hindi buhay. Sa isipan ni Emily. Ay, wala ho. Problema yun. Talagang tutulong ako sa mga tao na kailangan ng tulong. Sagot ni Emily. Napakabait mong bata ka, sambit ng mami ni Lily. By the way, Mom, Emily's looking for a job. Do we have any vacancies? She's totally fine with any job available. Singit ni Lily. Basta ho, hindi illegal, dagdag naman ni Emily. I think meron. Okay, anong bang klase ng trabaho ang gusto mo? How about sa pag-aalaga ng mga halaman? Nasa bahay lang naman at isa pa may day off ka. If gusto mo uwian, okay lang din. Sabi ng mami ni Lily kay Emily. Ma'am, maraming salamat ho. Napakaganda ng opportunity na yan. Uwian lang ho siguro. Kailangan kasi ni Lola ng kasama. Paliwanag ni Emily. Okay, no problem. And do you want to start? Tanong ni Greta. Bukas na ho agad. Kailangan ho kasi ng pambili ng gamot ni Lola. Nagpatuloy sa pag-uusap ang tatlo. Hanggang sa nakiusap na si Emily na umuwi. Mag-alas 7 na kasi ng gabi. Nabigyan din siya ng number ni Lily at address ng kanilang bahay para sa pagsisimula niya ng trabaho sa kanila. Sumunod na rin sina Lily kasama ang mami niya. Lily's point of view. Mommy,
Ba't parang napaka-uwi mo kanina? Did you really need to do that? Pang-asar ko kay mommy. Kami kasi ni mommy ay parang magkakaibigan lang ang turingan. Pero syempre, I respect her naman. Ewan ko sa'yo, Lily. You know how dangerous outside is and I told you to bring someone with you. Sumbat ni mommy. Oh, so where's your boastful boyfriend? Ba't hindi ka man lang sinamahan sa church? At isa pa, di ba sabi ko sa'yo, wag na wag kang bumalik doon sa simbahan na yun. Marami namang simbahan na malapit sa at safe, di ba? Dagdag sermon pa ni mommy. Sorry na po, mom. Hindi na po mauulit. Sabi ko na lang parang sobrang galit kasi si mommy. Kahit naman kasi napakabait nila mommy at daddy, yun pa rin pag nagkamali ako o hindi sumang-ayon sa kagustuhan nila, magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Well, I hope you learned your lesson from today's experience. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Sambit ni mommy. Habang papunta si Lily sa kwarto niya, tinawagan din niya ang kanyang boyfriend na si Ethan. Sinagot ito ni Ethan matapos ang third ring. Hello babe, where are you? Tanong ni Lily. Lily, putol-putol yung linya. Hindi kita masyadong marinig. Hello? Hello? Biglang naputol ang linya. Tumulo na lang ang luha ni Lily. Narinig niya kasi ang ingay sa paligid. Alam niyang nasa bar na naman ang boyfriend niya. Alam naman niya dati pa na nangangaliwa talaga si Ethan. Ba't hindi siya nakipag-usap dito kasi ayaw niya makasakit ng taong mahal na mahal niya. Bigla niya tuloy na alala ang unang pagkikita nila. Mommy, mommy, nasaan ka, mommy? Mom, bakit niyo ako iiwan dito? Sabi niyo, hindi niyo ako iiwan, mommy. Hindi ko pa naman alam ang place na to. Bakit pa? Hindi ko nga nakikilala ang daddy ko, pati pa naman si mommy mawawala. Bata, huwag kang umiyak. Ito oh. Pahid mo sa mata mo. Meron din akong tubig dito. Sabay abot ng tubig. Papunta na si mommy dito. I'm sure matutulungan ka naman niya. Hanapin yung mama mo. Iho? Nasaan yaya mo? Ba't nag-isa ka lang? Nag-CR lang po, mom. At saka naglalaro lang naman po ako sa slides at sisok kasama ang ibang friends ko. Oh, okay. I know you're a big boy. Oh, ma'am. Pasensya na ho. Ihingi na po kasi ako. Hindi ko naantay ang pagdating nyo. Rason ng yaya ni Ethan. No, it's okay, Marisol. Sa sunod, wag naman sanang basta-basta na lang iiwan ng mga bata, lalo na't walang nakakatandang nakabantay dito. Okay ho, ma'am. Tayo na, Ethan. But, ma'am, paano siya? Oh, nasaan ba mami niya o yaya? Hindi ko ho alam. Sabi niya lang ho, may kunin siya saglit sa office na yan. Sabay turo sa isang mataas na building across ng playground. Tapos, hindi na po niya ako kinuha. Kanina pa po ako rito eh. Naman, napaka-irresponsable naman ng ina mo, tuluyang nasabi ng mami ni Ethan. O sige, ganito na lang. Sasama ka sa amin at pagtanong tayo sa guard doon sa building na yon. May picture ka ba ng mami mo? Wala po. Pero teka lang ho ha. Meron hong binilin si mami sa akin na paper kanina. Sabi niya ho, itago ko raw sa bulsa ko. Ito oh. Sabay abot ng papel sa mami ni Ethan. Ano ba yan? Kulat na sambit ng mami ni Ethan. Hindi mo ba kilala ang daddy mo, iha? Hindi ho. Simula't simula ho, wala akong sinabi si mami sa akin. Bakit po? Huwag ka sanang magugulat ha, pero kailangan ka naming dalhin sa building na yan kasi hindi ka safe dito. Nandyan ho ba ang mami ko? Hindi ko alam, iha. Yaya, please bring Ethan to the car and wait for me there. May asikasuhin lang ako para sa batang ito. Dinala ng mami ni Ethan si Lily sa lugar at opisina ng dati niyang kaklaseng si Andrew, ang kinikilalang daddy kasalukuyan. Napagtantong tunay na ama ni Lily si Andrew matapos may sagawang isang DNA test. Ang mamigrita niya ngayon ay ang totoong mahal ng daddy niya at isa lang one night stand ang kanyang tunay na mommy. Natanggap naman ni Grita si Lily dahil hindi rin niya mapagbigyan ng anak ang asawa at nang naglaon ay natutunan niya itong ituring na anak at mahalin.
Ngunit napaka-protective lang nito dahil takot na kunin ito ng kanyang biological mom. Malaki ang naging utang na loob ni Lily kay Ethan dahil siya ang tulay na naging matiwasay ang buhay ni Lily sa ngayon kahit wala na ang inang nag-abandona sa kanya. Mula sa panahon na yon, ay palagi na sila nagkikita, naglalaro at eventually nahuhulog ang loob ni Lily kay Ethan. Sobrang paitin kasi nito sa kanya noon. Nakatulog na lamang sa pag-iisip sa nakaraan si Lily. Kinabukasan, nagising si Lily sa tunog ng kanyang telepono. Hello? Sino to? Tanong niya sa kabilang linya. Lily, si Emily to. Nasa may gate niyo na ako. Oh, okay, hold on. Emily, saglit lang ha. Magbibihis lang ako. Kagigising ko lang kasi. Wala akong problema, ma'am. Sige na. Ibaba ko na ho. Thank you. Magantay lang ako dito. Emily works for few months at nasanay na rin sa mga daily routine niya. Mas lalo ring nabuo ang pagkakaibigan nila ni Lily. At dito pumasok ang sharing of secrets. Matapos ang ilang buwan, nakikita ni Emily kung gaano kabait si Lily at kung gaano ito kadesperada para maipagpatuloy ang relasyon sa taong walang pakialam sa kanya bilang isang kaibigan. Batay sa kwento ni Lily, mabait naman talaga ang lalaki, pero hindi lang niya alam kung paano maibalik ang dating pagkatao nito. Isang araw, wala sina Lily at mga magulang nito sa bahay dahil pumunta sa ibang bansa para sa business trip at bakasyon na rin. Patuloy lang si Emily sa pagmumuni habang ginagawa ang mga nakasanayang gawain nang biglang nabulagta siya sa tunog ng kanyang telepono. Si Max lang pala. Pero nagtataka naman si Emily dahil hindi tatawag si Max pag oras ng trabaho niya. Hello Max, bakit ka napatawag? Emily, bilisan mo, umuwi ka na. Si Lola mo, bakit? Anong nangyari kay Lola? Max? Biglang naputol ang linya nang hindi malamang kadahilanan. Natarantang-taranta si Emily at nang madaling umalis, nagpaalam rin naman siya sa guard pero hindi niya nagawang tawagan o magpaalam man lang sa mga amo niya. Wala din kasing driver sa bahay dahil naka-day off kaya hindi rin siya natutulungan ng mga kasamahan niya. Habang nasa daan ay nagmamadali siyang makasakay ng jeep nang biglaan siyang nakasalubong ng humaharurot na sasakyan. Akala niya katapusan na niya pero nakapag-brake din ang driver nito. Nagmamadaling bumaba ang driver nito at galit na kinumpronta siya. Ano ba? Gusto mo pang magpakamatay ha? Na makita ng lalaki ang dugo ang tuhod at braso ng dalaga ay magsimula siyang maawa dito ng tuluyan. Nang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Emily. Sir, please tulungan niyo naman ho ako. Kailangan ko umuwi kaagad kaya ako nagmamadaling tumawid. Hindi ko kayo napansin. Pasensya na po. But please ho, kahit ihatid nyo na lang ako sa bahay namin. Kailangan ho. Kasi nang lula ngayon. Emergency lang ho talaga. Naawa naman ang lalaki sa dalaga dahil hindi na nito napansin pa ang dugo ang braso at binti dahil sa pag-iisip sa lola niya. Habang nasa sasakyan, walang humpay ang pag-iyak ni Emily. Kahit hindi ito naririnig masyado ng lalaki, pero kitang-kita niya sa peripheral view niya ang patuloy na pagdaloy ng mga luha nito. Nakarating na sila sa bahay ngunit wala ang mga kaibigan at lola ni Emily. Sabi ng mga kapitbahay, dinala na raw ang kanyang lola sa pinakamalapit na hospital ng kanyang mga kaibigan. Pumunta sila sa pinakamalapit na hospital, sumama pa rin ang lalaki kay Emily dahil nag-worry ito sa kanya. Nakita rin si Emily at mga kaibigan nito. Max, nasaan si lola? Ano nangyari sa kanya? Emily, mabuti nandito ka na. Kanina ka pa hinahanap ng lola mo. Kanina kasi nang tumawag ko sa'yo, nagmamadali na kaming dalhin siya dito. Hindi man lang natapos ni Max na sabihin ay sumingit na si Emily. Nasaan si lola, Max? Sumunod ka sa akin. Tinakbo na nila ang lobby at hallway ng hospital. Na makita na ni Emily ang lola niya ay parang tinakluban siya ng langit sa nakita. Napakatamlay nito at kapos ang hininga. Lola! Umiyak itong sabi. Lola, kumusta ko kayo? Emily, nandito ka na pala. Apo, ilang minuto na lang ang natitira sa buhay ko. Apo, ingat. Lola, huwag naman ho ganun. Huwag niyo naman ho akong iwan. Lola naman ho, ikaw na nga lang natitira sa akin. Please po.
Ingatan mo sarili mo hanggat maaari. Hanap ka ng taong totoong nagmamahal sa'yo. Lola, 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 Lola. Lola naman. Doctor, si Lola Please Please naman isalba niyo ang buhay niya. Please po. Sobrang lungmok si Emily dahil wala na ang taong sobrang nagmamahal sa kanya. Tinulungan siya ni Max upang huminahon at sa lalaking tumulong sa kanya. Pinatingnan din siya sa mga doktor dahil sa kanyang natamong galos at meron ding mga marka ng dugo sa kanyang braso at tuhod. Iniasikaso na rin nila ang huling hantungan ng kanyang lola. Sa kabilang banda, nabalitaan naman ni Lily at ang parents niya ang nangyari sa lola ni Emily at swesyo ni Lily na umuwi na lamang siya para masamahan ng kaibigan. Nailibing nila ng maayos ang lola ni Emily at matapos ang ilang linggo ay bumalik na rin si Emily sa mansyon upang maipagpatuloy ang kanyang naiwang trabaho. Masakit man sa damdamin at talagang nahihirapan siya sa pag-move on, pero dapat rin niyang kumayod upang mabuhay niya ang sarili. Ethan's point of view. Hindi ko alam kung bakit nag-iiba ang aking nararamdaman. Parang merong iba sa babaeng yun. Ang kanyang malasakit sa lola, ang buong pagkatao niya. Siya ang kauna-unahang babaeng nagbigay ng kakaibang connection sa akin. Siguro, magkita pa kami ulit. Sa Ethan, ang lalaking malapit ng makabuntol kay Emily. Pero, guilty rin siya para kay Lily. Oo, hindi na niya nabigyan ng pagkakataon na pumasok sa buong pagkatao niya si Lily kahit na mahal siya nito. Matapos ang pagkawala ng kanyang ina. Ang kanyang ina ang unang babaeng nagbigay ng sakit sa puso niya at ayaw niya itong buksan pa sa iba dahil takot siya na matulad din yun ang pasakit na dala ng pagkawala ng ina. Ang pagbabar niya ang tanging nagpapaligaya sa kanya matapos ang pagkawala ng ina 2 years ago. Sa bandang huli, napagdesisyonan ni Ethan na hiwalayan na lamang si Lily nang tuluyan na siyang maging malaya at hindi na makasakit pa sa damdamin nito. Lily's point of view. Ilang araw na matapos kami makabalik mula sa bakasyon, hindi pa rin nagparamdam sa Ethan. Lagi na lang niya akong iniwasan. Bakit ba, Ethan? Ano bang nagawa ko umalis sa'yo? At bigla ka na lang nagkaganito? At dun din, tumawag sa Ethan sa kanya. Hello, Ethan? Kumusta ka? Ano nangyari sa'yo? Ba't mo ako iniwasan? Sunod-sunod ang katanungan nito. Let's meet Lily at the playground where we first meet at 6 tonight. Sabay putol ng linya. Hello, Ethan? Ethan? Nagmamadaling magbihis si Lily kasi 3:00 na ng hapon. Nahirapan din siyang mamili ng mga isusuot dahil sobrang excitement na baka maging open na sa kanya sa Ethan. Nagpatulong siya at sa wakas nakuha rin niya ang perfect look for Ethan. Wish you luck, Lily. I know maging okay rin lahat para sa inyong dalawa. Thanks, Emily. Sagot nito. Nang dapat 6 p.m. na, ay nakita ni Ethan si Lily sa may swing area. Hindi niya kayang lumapit dito pero kailangan niya tuldukan lahat ng mga pasakit niya sa babae. Lily. Ethan! OMG! Napaluhan itong sabi sa bayakap sa lalaki. Ethan! Ano bang nangyari sa atin? Bakit bigla ka na lang nagbago? No, Lily. Hindi biglaan. Alam mo bang nawala na ako ng ganang mabuhay simula nung pagkawala ni Mami 2 years ago? Na supposed to be, mararamdaman ko ang presensya mo, pero nasa ibang bansa ka. Wala ang presensya mo at tuluyan ko na rin naramdaman na pawala at pawala ka na sa akin. Kaya kahit masakit, nasaktan ka, iniwasan kita. Ayaw kong matulad ng sakit ng pagkawala ni Mami. I'm sorry, but we have to end this relationship now. Maring sabi niya sa dalaga. Ethan, alam mo naman nag-aaral ako ron, diba? At kailangan ko sundin sina Mami at Daddy. Pucha naman, Lily. Malaki ka na. Dapat natuto ka nang tumayo sa sarili mong paa. Tuluyan ring nawala ang malasakit ko sa iyo.
Meron na rin akong ibang mahal. Sa totoo nga, parang kapatid lang ang turing ko sa'yo. Pero sinubukan ko naman, 'di ba? Sinubukan natin at nabigo. Mas lalong napaiyak si Lily ng tuluyan na siyang iniwan ni Ethan. Dumiretso si Lily sa bar sa unang pagkakataon at wala siyang ibang maisip kundi si Emily kaya tinawagan niya ito. Hello Lily, kumusta ang pagkikita niyo? Naging okay ba lahat sa pagitan niyo? Tanong nito. Sa kanya siguro oo, naging okay na. Pero sa akin, hindi. Lily, tumahan ka. Nasaan ka ba ngayon ha? Nasa resto bar ako, Emily. Malapit sa Jollibee. Pwede mo ba akong puntahan? Oo naman, antayin mo ako dyan. Nang nakarating na si Emily sa bar ay hinanap niya kaagad si Lily. Nag-inuman at nagkwentuhan sila tungkol sa totoong nangyari sa relasyon nila ni Lily at Ethan. Alam mo, Emily, nagkulang ako. Sobrang busy ko noon dahil nag-aaral ako. Sabi naman ni Mommy na dapat mag-focus ako for my own sake. Naiintindihan kita, Lily. Alam kong handa mo rin gawin lahat para kay Ethan at sa mga mahal mo sa buhay. Para sa akin, mahirap ang napagdaanan mo. Kailangan mong bigyan ng panahon ng iyong pag-aaral at nangangailangan din ng oras sa'yo, sa Ethan. At saka, LDR po kayo. Napakahirap. Pero talagang ganyan ang buhay. Minsan kailangan mo magparaya para mabigyan mo naman ng pagmamahal ng sarili mo. So, Emily, sa palagay mo ako yung may mali? Oo, may pagkukulang ako, Emily, pero may pagkukulang din naman siya. Ang dami. I know. Pareho kayong may pagkukulang sa isa't isa. Pero para't sabihin niyang parang kapatid ang turing sa'yo, dapat naramdaman mo na yun. Dati pa. Para at least hindi masyadong masakit, diba? Para namang hindi kita kaibigan. Ang sakit na nga nararamdaman ko. Pagsasabihan mo pa ako. Huwag mo namang masasamain, Lily. Mahal kita bilang kaibigan ko, pero kung pigilin ko ang sarili ko sa dapat sabihin para matuto ka, hindi pwede yun. Bayaan mo siya. Siyang nawalan, hindi ikaw. Alam kong may taong para talaga sa'yo. Magantay ka lang. Hindi, Emily. Si Ethan lang gusto ko sa buhay ko. Siya lang. Lily, please. Umuwi na nga tayo. Ihatid na kita sa inyong tahanan. Lasing ka na eh. Hindi ako lasing, Emily. Kaya ko pa. Oh, so kaya mong harapin ang parents mo, magkaganyan ka dahil lang sa isang lalaki? Walang silbing buhay naman to. Sila ni Mami ang dahilan ng lahat, Emily. Alam mo ba yun? Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos kong aminin ang nararamdaman ko kay Ethan, ay nagmakaawa rin ako kay Ethan na subukan namin pumasok sa relasyon. Alam ko naman dati pa na wala siyang paghanga sa akin. Pero gustong gusto ko siya. Ngunit nung malaman ni na Mami at Daddy ang pinagagawa ko, nagdesisyon sila kaagad na papaaralin ako sa ibang bansa. Okay naman kami ni Ethan eh, pumayag naman siya. Pero ang sakit, Emily. Gusto ko si Ethan, ayaw mawala siya sa buhay ko. Emily, gusto ko si Ethan. Ayaw ko mawala siya sa buhay ko. Tulungan mo naman ako. Ramdam na ramdam ni Emily ang sakit na daladala ngayon ni Lily. Kaya kahit may marami itong mali sa nakaraan, ay sinubukan niya pa rin itong tulungan. Dinala niya ito sa kanila para doon na magpapalipas ng gabi. Ayaw naman niya masaktan pa ng maraming beses ang puso ni Lily ng mga taong mahal nito. Kaya kahit hindi kagandahan ang bahay niya, dinala pa rin niya dito ang mayaman niyang amo at kaibigan. Tinawagan niya ang parents ni Lily na doon lang muna magpapalipas ng gabi si Lily sa kanila kasi nakatulog na ito matapos manood ng movie. Bigla tuloy akong naging liar.
Ay, talaga. Sa isipan ni Emily sabay kurot sa pisngi ni Lily. Kinabukasan, naunang magising si Emily at pinaghanda si Lily ng soup para sa hangover. Pinuntahan niya ito sa kwarto at ginising. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, ay biglang nagsalita na si Lily kahit tulog. Nathan, bakit? Bakit, Ethan? Tumulo ang luha sa mga mata nito kahit nakapikit. Dahil sa nakitang ito, isinumpa ni Emily na ipaghiganti ang kaibigan o kahit man lang ay bigyan ng leksyon ang lalaki sa pinagagawa at pangangaliwa at pagpapaasa sa kaibigan niya. Kailangan kong makilala ang Ethan na yan, sambit ni Emily sa isipan. Ginising na rin niya si Lily at sinamahan mag-almusal ng mga hinahanda niyang pagkain kanina. At dito nagsimula ang pag-uusisa ni Emily tungkol kay Ethan. Lily, kung hindi mo masasamain, maaari bang makita ko ang mukha ng hayop ng Ethan na yan? Emily, I'm sorry. Pero ni minsan hindi kami nakapagkuha ng larawan. Ngayong malaki na kami. Kasi ayaw niya. Pero meron ako nung pagbata namin. Ay, ewan ko sa'yo, Lily. Paano ko ba makilala yung taong yan? Yung pagmumukha niyan kung batang mukha ang papakita mo. Baka ibang tao naman ang mapagkamalan ko niyan. Nagtawanan na rin ng dalawa. Complete name na lang para ma-search ko siya sa lahat ng social media platform. And so, our revenge 101 begins. Natawa si Lily sa sinabi ni Emily. O ba't ka tumawa? Totoo ang sinabi ko Paano mo naman siya paghiganti, Aber? Sa pamamagitan ng makinis kong balat at sexing pangangatawan. San banda, Emily? At tuluyan na silang nagtatawanan. Masaya si Emily na kahit alam niyang masakit sa kaloob-looban ni Lily ay nagawa pa rin niya itong patawanin. Tinutuhanan naman ni Emily ang kanyang promise. Ngunit nang makita niya ang Facebook profile ng lalaki ay parang nawalan siya ng espiritu. Ang lalaki malapit na makabundol sa kanya at tumulong sa kanya dati ay si Ethan pala. Hindi niya alam kung ipagpatuloy pa niya ang paghihiganti dito dahil sa ipinapakita rin nitong kabutihan sa kanya noon. Ngunit wala siyang magagawa kasi nakapag-promise na siya sa kaibigan niya. Sinubukan niyang i-check lahat ng post na Ethan sa Facebook at nalaman na pupunta ito sa Chex Bar. Every weekend ay nagpaalam na siya sa hindi pagtatrabaho sa darating na linggo. Ang pinaalam niya kay Lily ay maasikasuhin siyang paperworks para sa kaniyang plan na pagtayo ng negosyo. Ikalawang pagsisinungaling ko na to Sambit niya sa isipan. Layo ko namang malaman ni Lily ang mga hakbang ko para maiganti siya. Alam kong mahal na mahal pa rin niya ang lalaki. Nung dumating na ang araw na Sabado, ay nag-prepare na siya magpaganda. Ba't hindi? Paano ko naman makukuha ang atensyon ni Ethan kung mukha akong yaya dong? Natatawa niya sabi sa sarili. Handa na siyang umalis at talagang hindi kinalimutan ang kanyang paper spray. Nang makarating na siya sa bar, ay pumunta siya kaagad sa counter at nag-request ng juice. Sa bagong anyo ngayon ni Emily ay hindi maipagkaila ang napakagandang hubog ng katawan, malaking harapan at likuran, isama pa ang napakaganda nitong mukha. Kaya matapos ang ilang minuto ng pag-aantay na makita niya si Ethan ay nilapitan siya ng maangas at mukhang baboy na lalaki. Hey miss, do you need a company? I'm available. Sinubukan nitong hawakan ang maliit na bewang ni Emily at madalian naman niya itong natadyakan at napatapon dito sa sahig ng dance floor. Bumangon ito at galit na nagmadaling sugurin na sana si Emily. Dala ng adrenaline rush ay nakuha ni Emily ang paper spray niya at nag-spray lang ng nag-spray sa harapan niya habang nakayuko. Ethan's point of view. Ayoko na sana pumasok pa dito, pero napaka-boring naman sa bahay.
Inom lang ako ng konti at uwi na rin kagad. Puntahan ko lang si Greg sa counter at hingi ng inumin. Oh gosh, whose bastard is that? Is he really going to hurt that woman? Hindi nakita ni Ethan ang buong pangyayari pero natakot siya para sa babae kaya hinarang niya ang pagsugod ng lalaki. Laking gulat naman niyang nasprehan siya sa mukha ng kung anumang liquid at biglang naramdaman na parang mapaso ang kanyang mukha. Ano ba? Napasigaw tuloy siya. Nagulat naman ang babae, si Emily, na biglang ibang lalaki na pala ang nasprehan niya kasi nga nakayoko ito habang nagspray sa takot niya sa lalaki kanina. I'm sorry, parang harang ka kasi. Tuluyang nasabi ni Emily. Ano? Ikaw pa ang tinutulungan ko? Ikaw pa ang nagalit? Nagulantang naman si Emily nang makita ang buong mukha ng lalaki. Ano? Ba't hindi ka makaimik ha? Dahan-dahang tinulungan ni Emily si Ethan at tulala pa rin ito sa buong pangyayari. Nang maimulat na ni Ethan ang kanyang mga mata ay nakilala niya ang babaeng muntika ng mabangga at natulungan niya dati. I'm sorry. Mahinahong sambit na lamang ni Emily na diretso nakatitig sa mga mata ni Ethan. It's okay. Napalulok na lamang si Emily nang laway nang marinig ang mahinahong sabi nito. Pareho silang hindi makapagdugtong ng mga sasabihin. Walang naiisip na paksa. Ang awkward ng setup na to. Hoy Emily, gumising ka nga. Huwag kang timang. Kailangan mong maipagiganti si Lily. Nasampit ni Emily sa isipan at bigla niya tuloy na tanong ang lalaki ng mga bagay-bagay. So, may girlfriend ka na? Diretsahan tong tanong. Wala na. Kakahiwalay lang namin nung nakarang araw. Oh, honest din pala ng gwapong tipaklong na to. Oh, may sinabi ka? Ay wala. Bakit naman kayo naghiwalay? Naging honest lang ako sa sarili ko. Nasaktan ko kasi siya at nasaktan din ako ng pagkamatay ni Mami kaya parang nadamay na rin siya. Isa pa, wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Oh? I'm sorry dun patungkol sa Mami mo pero ba't mo naman niligawan at pinapaasa kung hindi mo naman pala mahal? Hindi naman ako nanligaw. Friends kami mula ng pagkabata at sinabi niyang mahal niya ako at nang makaawa siya na subukan namin. Pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko pala talaga kaya. Wow naman boy. Lalaki ka talaga ano? Manggagamit. Ba't ka galit? Sinagot ko lang naman ang mga katanungan mo ah. Ikaw ba? May boyfriend ka na ba? Ako? Wala. At wala akong plano. Umuwi na nga tayo. Alam mo namang bahay ko diba dati? Atin mo nga ako. Pagdedemand ni Emily sa lalaki. Matapos ang araw na yun, parang ayaw nang ipagpatuloy ni Emily ang paghihiganti. Ngunit may ibang plano ang tadhana. Pag-uwi niya mula sa trabaho, nakakita siya ng bouquet ng bulaklak na dala-dala ng tao nakaupo sa bench sa harap na kanilang bahay. Na makalapit na siya nito, ay napagtanto niyang sa Ethan pala ito. Ethan, anong ginagawa mo rito? At ba't may dala-dala kang bulaklak? Emily, pwedeng ano? Ang tagal mo naman magsalita. Pwede bang manligaw sa'yo? Alam kong bago pa lang tayo nagkikita, ngunit nung una nating pagkikita isa sa mga magagandang pangyayari sa buhay ko. Anong napakaganda ron, Ethan? Ang mawalan ako ng mahal sa buhay? Ang pagkawala ni Lola? Ganun ba? Iniwanan ni Emily si Ethan sa labas at padabog na sinara ang pintuan. Parang nanumbalik sa kanya ang lahat ng nakaraan. Kinulit naman siya ni Ethan sa pamamagitan ng pagkatok. Emily, buksan mo naman to please. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang makita ko ang kagandahan ng kalooban mo, ang pagmamalasakit mo sa mahal mo sa buhay, ang nakapagpalapit ng loob ko sa'yo. Naantig ang puso ni Emily sa narinig, ngunit bigla din niyang naalala na kailangan niyang ipaghiganti ang kaibigan. Emily, please, give me a chance to explain myself. Hayaan mo naman ako minsang buksan ang puso ko mula noong namatay si Mommy. At talaga bang ginamit mo pa ang Mommy mo, Ethan?
sabay bukas ng pinto. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko, Emily. Sa'yo ko lang nakikita ang kakaibang koneksyon. Gustuhin ko man, Ethan, pero bawal. Anong ibig mong sabihin? Bawal kasi hindi pwede makipagkaibigan ako sa taong nanakit sa aking kaibigan. Magkakilala kayo ni Lily? Nagtatakang tanong ni Ethan. Oo. Kasi nagtatrabaho ako sa kanila at palagi ko nasaksihan ang pagkawalang kwenta mong nobyo. Emily, hindi naman ibig sabihin niya na maranasan mo ang naranasan ni Lily sa akin dahil magkaiba kayo. Ano ngayon? Isang tao ka lang. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Hindi, Ethan. Kailangan mo munang baguhin ang pagkatao mo bago ka manligaw na kung sino-sino lamang. Hindi ka sa kung sino-sino lamang, Emily. Binago mo ako. Ethan, pwede ba umalis ka na? Ayaw na ayaw ko na makita yung pagmumukha mo. Nasaktan ng sobra si Ethan sa sinabi ni Emily. Gusto pa sana niyang patunayan ang sarili ngunit natakot rin siyang tuluyan siyang kamuhian ng babae. Ano ba, Ethan? Narinig mo ba ako? Sabi ko, umalis ka na. Mahirap pa intindihin yun? Wala nang nagawa si Ethan kundi umiwas na lamang upang hindi masyadong magalit sa kanya si Emily. Kalipas ang ilang linggo, ay tuloy lang sina Lily at Emily sa kani-kanilang buhay. Sa panahong ito ay nahasa ng mga magulang ni Lily ang kanyang kakayahang mamuno ng kumpanyang pinagmamay-ari ng pamilya. Kahit alam niyang wala ng pag-asa ang lahat sa pagitan nila ni Ethan, ay patuloy pa rin siyang ginugulo ng mga alaala dahil ang plaza kung saan siya iniwan ng tunay niyang ina, nakilala si Ethan at nakipaghiwalay sa kanya, ay palagi niyang nakikita. Samantalang si Emily ay nakapag-ipon ng saktong halaga para makapagsimula ng negosyo. Nagtayo siya ng isang sari-sari store. Alam niyang hindi kalakihan pero hinahawakan niya ang kasabihang lahat ng successful na tao ay nagsisimula sa baba. Napakaganda na ng lahat ng pangyayari, yung tipong patapos na ang istorya. Pero matapos ang 2 taon mula sa pamamalakad ni Lily ng kumpanya ay nagpakita naman sa kanya ang biological mom niya. Puno ng galit ang puso ni Lily sa mga taong nanakit sa kanya. Pero binigyan rin niya ng pagkakataong makapagpaliwanag ang ina. Bakit ka pa bumalik? Dahil ba ako na ang namumuno ng negosyo namin? Walang emosyon na tanong ni Lily. Hindi anak, simula nung araw na iniwan kita ay hindi na ako pinapatulog ng maayos. Hindi ako umalis kaagad ng araw na yun. Nagsusuri muna ako bago kita iniwan. Sadyang iniwan kita dahil doon din naglalaro ang anak ng kaibigan ng daddy mo. Inantay kong matid ka niya sa daddy mo bago ako tuluyang umalis. At sa tingin mo ba, maging masaya na ako dahil sa nalamang ito? Iniwan mo pa rin ako. Bata pa lang ako, Mom. Naranasan ko na yung sobrang sakit. Hindi mo man lang ba naisip yun? O talagang sarili mo lang iniisip mo? Sa gulat ng biological mom ni Lily ay nasampal niya ang anak. Walang hiya ka? Ganyan ba ang pagpapalaki ng daddy mo sa'yo, ha? Hindi. Dahil lang ito sa sobrang galit ko sa'yo. Pero at least si daddy, sinamahan ako sa paglaki, diba? Ikaw, nasaan ka? Anak, please, bigyan mo naman ako ng pagkakataong makasama ka sa nahuling taon ng buhay ko. Alam kong nahihirapan ka sa pagkawala ko pero hindi kita kayang buhayin dahil may sakit ako. Masakit man sa kalooban ko ang hindi ka makasama noon pero mas minabuti ko ng ganun kaysa hindi ka mabigyan ng magandang kinabukasan. Hindi na kaya pa ni Lily na sumagot sa kanyang ina. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng building at iniwan itong luhaan rin. Minabilis ni Lily ang pagpapatakbo ng sasakyan para makarating kaagad kay Emily. Nang malapit na siya sa bahay nito, ay may nakita siyang isang familiar na figura. Paiyak niyang tinawag at nilapitan si Emily at ang kasama nito. Puno ng pighati at lungkot ang boses. Lumingon si Emily at ang taong kayakapan nito.
Laking gulat naman ni Lily nang makitang si Ethan pala iyon. Parang dinurog ang puso niya sa sakit. Wala na siyang lakas na makabalik pa sa kanyang sasakyan, pero pinilit upang makawala lamang sa mga taong nanakit sa kanya. Dahil sa sobrang pag-aalala ni Emily kay Lily, ay dahil na rin sa hindi nito pagsasabi na niligawan siya ni Ethan, ay nagmadali siyang habulin ito. Nakasakay na si Lily sa sakyan at naabutan naman niya ito. Pero hindi siya pinagbuksan ng pinto. "Lily, naman magpaliwanag ako please." "Emily, tapos na lahat. Wala na. Sirang-sira na ang tiwala ko sa iyo. Tama na." At pinapatakbo na niya ang sasakyan. Dahil dito, nagmamadaling hinarang ni Emily ang sasakyan ngunit nawalan siya ng focus. At hindi napansin ng malaking sasakyan na papalapit. Nakita ni Ethan and Lily ang buong pangyayari. Parang gusto na rin ni Lily na tapusin ang kanyang buhay. Hindi na makayanan pa ng kanyang puso ang sunod-sunod na pasakit. Ngunit nang makita niya si Ethan na humahagulhol sa harapan ng duguang si Emily, ay napagtanto niyang kailangan niyang subukang maging maayos ang lahat at nagbabasakaling hindi pa huli ang lahat at maitama pa niya lahat ng pagkakamali. Ethan's point of view. Alam kong 2 taon na rin ang lumipas mula nung huling pagkikita namin ni Emily. Hanggang ngayon, alam kong mayroon akong pag-asa sa kanya. Kailangan ko siyang puntahan. Nakarating na si Ethan sa lugar ni Emily at nasilayan ang napakalaking pagbabago nito. Nakita niya ang dalaga na bising-busy sa pagbabantay ng lumalaki nitong negosyo. Pinagmasdan niya ito sa malayo. At nang makitang wala na mga customer ay pinuntahan din niya. "Emily," tawag nito sa malambing na boses. Nilingon naman siya ni Emily. "Ethan?" Gulat na sambit ni Emily. "How are you?" I'm good. How are you?" Tanong nito na may ngiti sa labi. "I'm great." "Yeah, long time no see." "Why? Do you miss me?" "Ay, hindi ah. I mean, oo, konti." Tungkol pala sa nakaraan. "I'm sorry." No. I'm sorry. Nag-overreact din ako. Sa paglagay ko parang ako yung sinaktan mo eh. Nagtawanan na ang dalawa. Okay naman si Lily. Pasingit nitong sabi kay Ethan. Naging maayos na ang buhay niya. Nakapagsimula ng bago sa gabay ng kanyang mga magulang. Okay. Ba't mo naman siya binanggit? I mean, walang mali ah. Kaibigan mo siya. At dati kong nobya, pero iba kasing pinunta ko dito ngayon. "Ano naman yun?" tanong ni Emily kay Ethan. Emily, pwede bang payakap? Sobrang miss na kita. And I still love you so much." "Namiss din kita. Ewan ko ba, parang iba ka rin eh." "Iba saan?" "Sa lahat." "Sa lahat ng manliligaw ko." Sabay tawa ni Emily. Nakurot tuloy ang kanyang tagiliran ni Ethan. Nagtawanan na at nagyakapan ang dalawa nang biglang dumating si Lily. Hindi alam ni Ethan kung ano ang gagawin. Para siyang biglang naging tuwag. Habang galit na galit si Lily, ay sinubukan niyang sundan lamang si Emily para suportahan ito, pero napakabilis ng pangyayari na pawang naging hindi na makontrol lahat ng bagay. Si Emily ay
nabangga ng malaking sasakyan. Kitang-kita niya ang nakahimlay na dugo ang katawan nito sa kalsada. Hindi alam ang gagawin. Takot na takot siyang iiwan ang babaeng pangalawa niyang minahal matapos ang kanyang ina. Humingi siya ng tulong. Humahagulhol ng pag-iyak. Dinala nila si Emily sa hospital at inasikaso kaagad ng mga doktor. Kasama ni Ethan si Lily na nagbabantay sa labas. Wala ni isa sa kanila ang umimik. Patuloy lang sa pagdaloy ang kanilang mga luha na pawang walang katapusan. Kapwa nila sinisi ang kanilang sarili sa nangyari kay Emily. Nang lumabas na ang doktor, ay parang naibsa ng sakit na nararamdaman nila Lily at Ethan dahil sa sinabing nakaligtas na ang pasyente. Pero sabi ng doktor ay antayin at obserbahan lang muna si Emily. Matapos ang ilang araw ay hindi pa rin nagumising si Emily. Na-declare na ng mga doktor na siya ay nakoma. Si Lily at Ethan ay pawang nawala ng pag-asa pero nagkasundo na at nagtulungan sa pagbabantay at pag-aalaga kay Emily. Parang naging bahay na nila ang ospital. Nakalipas ang ilang mga linggo at tuluyan na rin naging mabuti ang turingan nila Lily at Ethan. Parang bumalik sila sa pagiging magkakaibigan, ngunit hindi pa rin nagising si Emily. 1 buwan na lang ang kulang at maging 1 taon nang nasa hospital si Emily. Isang araw, si Lily ang naatasang magbabantay sa kanya. Lily's point of view. Emily, gumising ka na oh. Alam mong nagsisisi talaga ako sa ginawa ko noon. At saka, nakapag-usap na rin kami ng masinsinan ni Ethan. Sobrang bait mo naman pala talaga. Hindi mo man lang sinabi sa akin na sinubukan mo talagang pigilan ang nararamdaman mo para sa kanya. Napaka-selfless mo. Alam mo, nung nalaman at binalikan ko lahat ng kabutihang ginawa mo, masasabi kong ang swerte-swerte ko pala sa'yo. Sana pala binuksan ko yung pinto ng nakaraan. Sana pala nakinig mo na ako sa iyo. At sana hindi ikaw na andyan. Sana ako na lang. Napakahirap eh. Huwag mo nang paabuti ng 1 taon, Emily. Gumising ka na, please. Promise ko sa'yo, hindi na ako maging hadlang sa pagmamahala ninyo ni Ethan. Promise kong hindi na kita bigyan ng sakit ng ulo. Nakatulog na lamang si Lily sa pakikipag-usap kay Emily. Nakapatong ang ulo niya sa kamang hinihigaan nito. Kung tutuusin, ay parang naging mabuti na ang lahat at ang pagising na lamang ni Emily ang kulang. Nang mag-aalas 6 na ng hapon ay nagpalitan naman sila ni Ethan. Dumiretso si Lily sa simbahan kung saan sila unang nagkita ni Emily. Ngunit sa panahong ito, isa na siyang taong buong tapang na lalaban para sa sarili at sa mga taong mahal niya sa buhay. Dadalawa lang ang tao sa loob kasi hindi naman church day at gabi na rin. Nang napansin niyang umiiyak ang isang ginang sa harapan niya ay naging mas alerto siya, baka kasi kailangan ng tulong niya. Hindi niya sinasadyang marinig lahat ng mga sasabihin at pinagdarasal nito. Panginoon, alam kong masyado na akong makulit. Palagi na lang humingi sa iyo ng mga kapatawaran. Naging mahina ako. Hindi ko na kaya ng buhayin ang sarili kong anak. Alam mo naman ang trabaho ko noon, di ba? Ayaw kong matulad ang anak ko sa ginagawa ko. Ayaw kong maging hostess din siya. Bilang isang ina, palaging pinagkaitan ng tadhana. Hindi ko na dapat hilingin maging mabuti ang pakikitungo ng anak ko sa akin. Dahil alam ko naman ang sagot doon. Naranasan ko din naman yun sa lola niya pero nakayanan kong itayo ang sarili kong paa. Ngunit talagang ang swerte ay hindi para sa akin. Panginoon, 1 buwan na lang at kukunin mo naman din ako, di ba? Sana naman ay pakinggan mo ako.
Kahit isang beses lang. Makikita sana ni Lily na nagsisisi ako sa mga nangyari at gusto ko lamang siyang makasama katulad ng dati. Katulad ng dati na palaging nasa harapan mo kami sa loob ng simbahang ito. Sa mga sinabi ng ginang ay napagtanto ni Lily na siya ang tinutukoy nito. Bigla na lang niyang naramdaman ang mga luhang dumaloy sa pisngi niya. Hindi niya naramdaman ang sariling mga paa ay lumapit na lamang sa ina at niyakap ito dahil na rin sa bugso ng kanyang damdamin. Matapos gawin ito ay gumaan ng sobra ang nararamdaman ni Lily. Nakita niya ang sobrang saya ng kanyang ina. Kasiyahan na hindi matutumbasan ng kahit anumang makamundong bagay. Gayon rin ang nararamdaman ni Lily. Dinala ni Lily ang ina sa kanila at nakiusap sa mga magulang na doon lang sana titira ang ina upang maasikaso niya at matulungan din na makatulong sa pag-aasikaso sa sarili. Napagdesisyonan din niyang ipagamot ang kanyang ina upang kahit papano madugtungan ang buhay nito. Samantalang si Ethan ay nakikipag-usap sa mga doktor upang malaman ang updates tungkol sa kalagayan ni Emily. Nangihina rin kasi siya, pero ramdam niyang malapit nang bumalik si Emily sa buhay nito. Mula sa mga doktor ay pumunta muna siya sa hospital chapel upang magdasal. Ethan's point of view. Mag-iisang taon na mula nung malaman kong may pag-asa talaga ako kay Emily. Pero takot akong iyon na ang katapusan. Masakit pa rin sa kalooban kung wala man lang akong nagawa upang isalba ang buhay niya. Kaya Panginoon, please help us to have Emily back in our lives. I'm willing to do anything just to make her happy. I'll be a loyal and supportive boyfriend. Just please let her go back to us. Umiyak ng tuluyan si Ethan. Hindi niya alam na nandun din si Lily at sinubukan siyang patahanin. Matapos ang kanilang pagdarasal ay pinuntahan na naman nila si Emily sa loob ng kwarto nito. Nagkwentuhan silang dalawa para sa future. Yung tipong ipadama kay Emily ang future na possibilities para sa kanilang tatlo. Alam mo Ethan, parang feel ko nang babalik si Emily sa atin. She will go back with a heart full of desire to live, sabi ni Lily kay Ethan. I thought I was just the one thinking of it. Random ko rin at saka mag-propose ako sa kanya pag nagising na siya. And then, we will get married as soon as we will fully recover. Sagot naman ni Ethan. Tsaka, putol ni Lily. Magkakaroon kayo ng napakaraming anak like 5, tapos ako ang ninang. 5 talaga? Oo, bakit bawal? Hindi, ayaw ko lang mahihirapan na naman si Emily. Baka dyan, sana nga bumalik na siya. Pagkasabi ni Lily noon, ay nakita ni Ethan na gumalaw ang daliri ni Emily. Lily, nakita mo ba? Emily, gumalaw ang daliri ni Emily. OMG, are you sure? Tuluyan na ring naimulat ni Emily ang kanyang mga mata. Natagpuan niya ang sarili na napapalibutan ng puti. Akala niya ay nasa langit na siya. Pero narinig niya ang boses ni Ethan at nag-smile ito ng napakatamis. Pinuntahan naman kaagad ni Lily ang mga doktor upang ipaalam ang kalagayan ni Emily. Matapos suriin ng doktor ay bumalik na sa kwarto sina Ethan at Lily. Ethan, yes Emily, kumusta pakiramdam mo? Okay naman, parang hinang-hina ko lang. Okay lang yan Emily, sabi ng mga doktor kailangan mong maibalik ng paunti-unti ang lakas mo, sabi ni Lily kay Emily. Napatingin naman si Emily sa kanya at sino ka? Sino siya Ethan? Sabay turo sa kaibigan. Parang binuhusan ng malamig na tubig sa Ethan at si Lily sa narinig. Hindi nila lubos mawari na humantong sa ganito. Hindi rin maiwasan ni Lily na magdaramdam na naman sa kanyang mga pagkakamali kay Emily. Ako to, ang kaibigan mo, si Lily. Sagot nito ng mahinahon, ngunit puno ng pait ang boses. Sinong Lily? Sagot nito. Mas lalong naging emosyonal si Lily. Niyakap niya ito't sinabing siya ang kaibigan niya. I'm sorry, Emily. I'm sorry kung naging duwag ako at pabayas sa'yo. Duwag akong harapin ang aking kahinaan. I'm sorry pero hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin, Lily? Tanong ni Emily. Yung time na iniwasan mo ako dahil sa nakita kami ni Ethan na nagyayakapan? Nagtitinginan sina Ethan at Lily at gumisi naman si Emily.
So, you remember Lily? Tanong ni Ethan. Oo naman, sino bang hindi makalimot sa brohang yan? Sagot naman ni Emily. Natawa na lamang silang tatlo at patuloy pa rin sa pagyakap si Lily kay Emily. Miss na miss ko na yung mga straightforward na comments for me. Ito naman. Ito na nga ako, humihinga na at nagsasalita. Okay, basta wag ka lang haharang ng sasakyan kung saan-saan lang. Sambit ni Ethan habang tumawa. Okay, basta ba wag niyo na akong takbuhan. Pwede naman natin pag-usapan lahat ng mga problema. Basta hindi lang talaga ito iwasang resolbahin, sabi ni Emily. Oo na, ito naman dami mong alam. Nasagot na lamang ni Lily. Emily's point of view. Nagising akong nakita ang masayang mukha ni na Ethan at Lily. Tuwang-tuwa ako dahil okay na sila. Wala na ang dating sakit na nararamdaman ni Lily at sa Ethan naman ay talagang nagbago na. Kumalang pala ang kailangan ng dalawang to. Di naman ako na-inform. Hindi, joke lang. So yun na nga, narinig ko lahat ng sinabi ng dalawa. Kanina yung tipong parang kagigising ko lang pero hindi ko maigalaw ang katawan ko. Yung tipong nakikiramdam lang ako. Akala ko nga guni-guni ko lang lahat dahil wala naman akong ibang nakita nung naimulat ko ng aking mga mata. Talagang puti lamang. Sa palagay ko ngayon nasa langit na ako. Or hindi ko alam kung ano ang mukha o kulay ng langit ha. Pero yun ang sabi. Yun na nga. Hindi ko alam, mag-iisang taon na pala ako nakahiga rito, sabi ng mga doktor. Parang kahapon lang kitang-kita ko ang galit na mukha ni Lily. Kaya nung pumasok na sila ni Ethan ay pinaglaruan ko muna. Wala lang, gusto ko lang maramdaman ang pagmamahal niya. Nang nakayakap sa akin si Lily ay biglaan na lamang akong tinawag ni Ethan. At nasa sahig na pala siya, nakaluhod. Para ako ang pinakamasayang tao sa buong daigdig sa araw na to. Nagmadali namang kumalas si Lily sa pagyakap sa akin na makita nakaluhod na si Ethan. OMG, Ethan! Ba't si Emily at hindi ako? Padabog nitong sabi. Di, joke lang. Ituloy mo na. Mamaya niyan ay mag-no pa si Emily. Lagot ako. Pingit naman din ni Lily. Natawa na lamang akong nakitang masaya si Lily para sa amin ni Ethan. Ang mga mata ni Ethan ay nangungusap na tila idunmuyan ako sa hangin. Ramdam ko ang pagmamahal niya at sinabi na niyang, Emily, alam kong hindi pa masyadong marami ang ating napagdaanan sa buhay. Hindi talaga tayo nakapag-enjoy masyado sa ating pag-iibigan, ngunit ang bawat ngiti at salita mo ay parang musika sa aking tainga. Ang iyong puso ay napaka-pure na tila walang bahid ng kasalanan. Mahal na mahal kita, Emily, at ayaw ko nang pakawalan ka pa. Gusto kong ikaw lang ang tanging babae makasama ko sa buong buhay ko. Ikaw lang ang babaeng nagpapatibok ng puso ko ng ganito. Natamimi ako sa mga sinabi ni Ethan. Ito ang unang pagkakataon na merong lalaking naglalahad at naghahayag ng sobrang pagmamahal sa akin. Ito na ba, lola ko? Sa Ethan na ba ang lalaking sabi mong hanapin ko? Alam mo, lola, hindi ko siya hinanap. Usa siyang dumating. Natingin ko na talaga ay siya na. Kahit sobrang komplikado ng tadhana ay nakahanap ng paraan na magkatagpo kami. Uy girl, sige na, umuho ka na. Ito naman, para ka ng timang katulad ko Pingit ni Lilis sa aking pagmumuni. Oh Ethan, kahit pa sa kabilang buhay, talagang napakaraming ang isagot ko sa'yo. Sagot ko kay Ethan. Inilagay naman ni Ethan ang singsing sa daliri ni Emily. Sobrang saya nilang dalawa. Habang si Lily ay nagpaalam na umuwi muna. Emily, Ethan, I want you guys to have your couple time. Siguro mag-celebrate na lang tayo bukas pagbalik ko. I also want to spend time with my real mom. It's proud of you both. Pinaglaban niyo inyong pag-ibigan. Congratulations ulit at see you guys tomorrow. Sabi nito sa dalawa. Napakagandang balita nito para din kay Emily. Napapansin niya na maayos na talaga ang lahat. Ikinasal din sina Emily at Ethan matapos na na-declare ng mga doktor na okay na ang kalagayan ni Emily.
Tinulungan ni Lily at lalong-lalo na ni Ethan si Emily na makabangon ulit. Napakabilis din itong nakapagpagaling, talagang sanay itong makipaglaban sa buhay. Ito ang bagay na sobrang nagpamahal din kay Ethan sa kanya. Matapos ang isang taon mula sa kanilang kasal ay nabiyayaan sila napakagandang batang babaeng pinangalanan nilang Nicole. Naintindihan ni Emily ang pagiging komplikado ng mga emosyon. Namumulaklak ang relasyon ni Emily at Ethan habang sinisikap nilang malampasan ang mga pagsubok na nakasalansan laban sa kanila. Ang kwento ay nagtatapos sa pagmumuni ni Emily sa kanyang paglalakbay mula sa galit hanggang sa pag-ibig. Ang kwento ay nagbibigay diin sa kapangyarihan ng pagtubos, pagpapatawad, at ang hindi mahuhulaan ng puso. Wakas. Sana ho ay nag-enjoy kayo sa kwentong pag-ibig ni Ethan at Emily. Sana ay mag-click din kayo sa like button below at mag-subscribe na rin sa ating channel para sa napakarami pang kwentong pag-ibig. Muli, ito si Miss Annalie. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagtangkilik.